Mga putang ina nyo! Kayo ang may kakagawan kung bakit na ang Alam mo, Gadon, tsaka yung sambayan ng Pilipino, noong 2022, dun na almost nawakas siya ng NPA. Almost kasi marami pa rin naman silang naging representative sa Kongreso, sa party list. Ngayon, nabawasan na sila hopefully, pero yung mga pumalit, party list ng mga kaalyansa ni Marcos. Para sa Pilipinas, naiintindihan ko, hindi naman basta-basta yung perception ng tao. Saka alam naman natin, lagi may dayaan ng eleksyon. Pero I think ang nakakalito sa ordinaryong Pilipino is wala silang masulingan. Hindi naman pa matanggap ng buong sambayanan na Duterte brand lang yung mag-aayos ng bansang ito. So siguro medyo masela na tayo pag presidente, baka Duterte lang. Pero madali pa rin tayong masway. Let's say for example, merong isang magandang record. Ilalagay na natin kaagad yung pag-asa natin sa taong yun. Without knowing na yung taong yun ay ginagamit lang ng mga hindi na makapasok. Okay. Hindi dapat personality lang yung tinitignan kasi tinitignan mo dapat yung partido. Yung Liberal Party medyo nalimas. Ngayon nakabalik. Bakit nakakabalik sila? Unang-una, nakipag-alyansa kay Bangag. So, nagamit nila yung makinarya ng administrasyong ito. Ikalawa, pinrove. Pinatunayan ng administrasyon ito wala silang kwenta. So, yung tao walang choice. Nabawasan sila ng choice. Instead na ibuhos nila yung support, for example, 100% sa mga candidates ni Duterte, may mga hati-hati pa rin na kasi walang nasira yung Marcos so it gives the opportunity for yung mga inodoro to rise ulit kasi yung pumalit inodoro din so the people is not yet ready to give full support sa isang maaaring lahat ng tao siguro halos mahal si Tatay Diggs pero kunwari, let's say 70% of Filipinos mahal si Tatay Diggs. Pero pagdating sa mga ini-endorso niya, tikom pa rin. Kagaya ng isang border ko rito. Uwi ako, quiz. Sabi niya, magboboto ako. Sige, sino bang iboboto mo? Sabi niya, siguro PDP laban na lang, maliban si Kibuloy. Maliban si Philip Salvador. So, hindi ko na pinakialaman. Hindi niya naiintindihan na kailangan ng numbers. Hindi lang sa impeachment, numbers para magsulong ng mga kapaki-pakinabang na batas. Ikalawa, kung kunwari, ayaw mo kunwari kay Kibuloy, ayaw mo kunwari kay Philip Salvador, so naglagay ka kunwari lang ng Tulfo. Nilagay mo si Tulfo, nilagay mo si kunwari lang. Nilagay mo kunwari si Bam Aquino. Nilagay mo kunwari si kung sino pa man. O si Lito Lapid. Kunwari, nilagay mo doon. Granting na mas matalino, kunwari, mas desente, mas mukhang senador tignan si Bam Aquino. Pero sa ang partido ba siya? The people, maraming tao hindi nila naiintindihan yun kasi Liberal Party, malakas ang appeal niya sa kabataan. Especially Gen Zs na hindi pa naiintindihan yung buhay. Kulang pa ang experience. Kasi pinalaki ng millennials yan kadalasan pag Gen Z. Ako millennial ako, yung anak ko yung sumunod na sa Gen Z, doon na siya. Last year siya pinanganak So itong mga Gen Z, mga pamangking ko to. Anak ng mga ate, kuya ko. Hindi nila alam yung tama kasi pinalaki sila ng millennials. Di pa nila alam ginhawa ang buhay nila puro pag-aaral lang, focus ka lang sa pag-aaral. They don't know household chores. They are still attracted to activism, pagsagot-sagot sa magulang,
party. Hindi pa nila alam. They think credentials is everything sa buhay na ito para respeto ka. They think pag mas mataas yung pinag-aaralan mo, yun lang yung factor mo sa buhay. They do not know kung paano makitungo talaga, sino ang dapat pakitunguhan ng tama. They still do not know. Pangalawa, LGBTQ, malakas siyang appeal ng liberals without them knowing na ginagamit lang sila ng mga movements na ganito. They do not know that. Kasi they feel na pag masculine yung tao, kunwari ako, hindi ako pabor sa same-sex marriage. They think kalaban nila ako. So para makuha mo yung boto nila, kunwari, you have to pretend to be a friend of them o bakla ka din or whatsoever. They do not realize na meron lang talaga tayo hindi ibig sabihin na hindi ako pabor sa mga gusto nila mangyari, ipabor na akong bastusin sila. They do not understand that yung mga pabor sa gusto nilang mangyari, ginagamit sila. They do not understand that. And hindi ko sila masisi. So yung bayan natin, malayo pa siguro ang lalakbayin. Can you imagine Kerwin Espinosa nanalo? Kerwin Espinosa, mayor. Can you imagine Trillanes, may 39% pa? Malaki yun. Marami pa rin bumoto. So, maraming taong nagsasabi ng, ito na lang. Marami sa community namin naririnig ko na galit sila sa nagdodroga. Kasi the night before the elections, meron ako sinisilip sa terrace namin. May hinuli yung mga polis dito sa lugar ko. Nagulat na lang ako. Nag-i-inventory na drug-related ata. And then may mga naririnig ako, especially mga Gen Z na mga bakla, mga pinklawan sila. I respect them na. Di pa nila alam yung kanilang ginagawa. Addict pala yun. Bad talaga. Ayaw natin ng drugs. Ayaw natin ng crime. Ayaw natin ng ganyan. Sabi ko, sa isip-isip ko, same here. Okay to. Pero ayaw nila si Duterte. Kasi yung pinalalabas, mamamatay tao si Duterte. Yun ang nakatatak sa kanila. Plain and simple, mamamatay tao lang. Hindi nila naiintindihan, abogado yun. Nakakaintindi ng due process yun. Pangalawa, may kaso sa ICC. So, ang tingin nila, mamamatay tao kasi kaya may kaso sa ICC. Hindi nila alam yung mga gumagamit sa kanila, yung mga taong pinaniniwalaan nila sa politika, like Trillanes for example, like De Lima, yun yung nag-file ng kaso ron sa ICC nang wala namang kabagay-bagay. They do not understand. They do not understand na yung safety na tinamasa natin ngayon, Duterte na nagdala. Kasi ako, during Pinoy's time, putang ina. Halos everyday nalalakad ka ng kalsada, is a struggle na mapaaway ka. May haharang sa'yo, may bangag na putang ina, may tiwali. So yung changes na ginawa ni Duterte, napakalaki. Yung kahit magulo na ulit ang bansa ngayon, pero yung natirang safety because of Duterte, credit yun kay Duterte. Kasi imagine mo, magkasunod Pinoy, then BBM. Putang ina. Wala na. At yung mga mayayaman, okay lang sa kanila, politiko, okay lang sa kanila kasi sila yung nagpapasasa sa kaguluhan. Kaso, pag sila nasaling, napag-initan o natsambahan, iiyak-iyak din. Kawawa daw ang bansa. Pero hanggat hindi ka nasasaling, hindi mo maintindihan hanggat di ka kinakalabit. God bless.